Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nagtatanggap ng SSS pension ngayon, pakikinig kayo ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay direktang nakakaapekto sa inyong pera ngayong buwan. Hindi ito chismis, hindi ito speculation. Ito ay isang opisyal na update mula sa Social Security System na maraming retirado ang hindi pa nalalaman. At kung hindi ninyo malalaman ito ngayon, posible na mawawalan kayo ng pera na para sa inyo. Noong nakaraang taon, narinig natin ang balita na may darating na 1,000 na dagdag sa ating monthly pension. Marami sa atin ang nagsabi sana totoo. At ngayon mga kaibigan, totoo nga ang ikalawang tranche ng pension increase ay opisyal na at ang releasing date ay nakatakda na simula March 2016. Ibig sabihin, kapag dumating ang inyong pensyon ngayong buwan ng Marso, dapat ay mas malaki na ito kaya dati. Pero narito ang problema. Hindi lahat ng SSS pensioner ay automatikong makatanggap ng buong 1,000 na dagdag na iyon. Kondisyon may mga patakaran at ang pinakamalungkot may ilang pensioner na maaaring mabawasan pa ang kanilang tatanggapin kung hindi nila alam ang mga bagong alituntunin. Kaya ngayon, dito tayo sa kitchen table natin at pag-uusapan nating lahat ang detalye kung magkano talaga ang mapapala ninyo, kailan matatanggap, paano siguraduhing hindi kayo mapag-iwanan at ang ilang sikreto na benepisyo na maaari ninyong makuha pa bukod sa pensyon. Manatili kayo dahil ang susunod na minuto ay maaaring magbago ng inyong buwan-buwan na kita. Para maunawaan natin ang buong larawan, kailangan nating bumalik ng kaunti. Noong 2022, ipinasa ang Republic Act Security Act of 2018 na nagsasabing dapat ay regular na tataas ang SSS pensyon para mapanatili ang halaga ng ating pera laban sa inflation. Sa ilalim ng planong ito, ang pension increase ay binibigay sa dalawang bahagi na tranches. Ang unang tranche ay naibigay na noong nakaraang taon, isang 1,000 na dagdag sa bawat buwan ng pensyonang. Lahat ng current SSS retires. Ngayon, ang ikalawang tranche na isa pang 1,000 ay darating na simula March 2026. Kapag pinagsama ang dalawa, ibig sabihin ang mga pensioner na natatanggap na ng unang tranche ay makatanggap ng kabuuang 2,000 na dagdag sa kanilang original na pension amount. Halimbawa na lang mga kaibigan kung noong 2023 ang inyong SSS pension ay 5,000 bawat buwan at nakatanggap kayo ng unang 1,000 branch, magiging 6,000 na ito. Pagdating ng March 2026, dapat ay 7,000 na ang inyong matatanggap bawat buwan. Hindi malaking kayamanan, pero sa maraming pamilyang umaasa sa pensyon bilang pangunahing kita, ang dagdag na 1,000 bawat buwan ay napakalaking tulong. Naadag sa loob ng isang taon, iyon ay katumbas ng bagong ref o 3 buwan na kuryente para sa simpleng tahanan. Ngayon, para siguruhin na makatanggap kayo ng tamang halaga, kailangan ninyong malaman kung sino ang kwalipikado at ito ang madalas na pinagkukunan ng pagkalito. Ang pagandang balita ay simple ang hangunahing kondisyon. Kung ikaw ay isang current SSS retirer, ibig sabihin aktibo kang nagtatanggap ng monthly SSS pension na yon. Ikaw ay kwalipado para sa ikalawang tranche ng 1,000 increase. Kasama rito ang mga retiradong nagsimulang makatanggap ng pensyon bago mag-March 2026 at ang mga balo o dependente na nagtatanggap ng survivor pension. Pero narito ang mga dapat ninyong malaman para hindi kayo magkamali. Ang inyong pension record sa SS ay kailangan updated. Ibig sabihin ang inyong contact information, telepono, address at lalo na ang inyong disbursement account ay kailangan tama at bago. Kung ang inyong SSS ay nakalink pa rin sa isang lumang account na hindi na ninyo ginagamit o kaya naman ay isang savings account na nagsara na, posibleng ma-delay ang inyong pension. Hindi ninyo gusto yon, lalo na yung may dagdag ng pera. Pangalawa, kung kayo ay isang bagong retire na nagsimulang makatanggap ng pensyon simula January 2026 o February 2026 lamang,
Kailangan ninyong hintayin ang kumpirmasyon mula sa SSS kung kailan eksakto ang inyong unang pensyon na may kasamang dagdag. Ang March 2026 ay ang target na implementation date, pero ang proseso ng adjustment ay maaaring tumagal ng 1 o 2 araw pa pagkatapos ng releasing date. At pangatlo, at ito ang pinakaimportanteng bagay na gusto naming digyang diin ngayon. Ang mga pensioner na may outstanding loan sa SSS, katulad ng salary loan na hindi pa nababayaran, ay maaaring makita na ang kanilang pensyon ay may bawas pa rin. Ang bagong 1,000 dagdag ay hindi nangangahulugang mawawala ang inyong loan deduction. Mananatili ang bawas na ninyong utang, pero ang net pension ninyo ay dapat ay mas mataas pa rin kaysa dati ng halos 1,000. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinaka-inaabangan kailan eksaktong darating ang pera. Ang SSS ay may systematic na disbursement schedule batay sa inyong SSS number o sa ending digit ng inyong ID number. Hindi sabay-sabay na inilalabas ang lahat ng pension sa iisang araw dahil halos 10 milyong pensioner na ang kasalukuyang nag-aambag o tumatanggap mula sa SSS. Para sa mga pensioner na nakatali sa UMD card o SSS-linked bank account sa Union Bank, BDO o Land Bank. Ang releasing ay karaniwang nangyayari tuwing ikaw hanggang ika-1 na ng buwan, depende sa inyong assigned schedule. Para sa mga nagtatanggap sa pamamagitan ng remittance centers tulad ng M. Wheeler, Cebuana Wheeler o Western Union, maaaring iba ang schedule at madalas ay 1 o 2 araw na mas late kaysa sa bank-based disbursement. Ang pinakamahalagang bagahe ninyo ay ito. Bisitahin ang opisyal na SSS website sa diao.ssgov.ph o tumawag sa SSS hotline sa 1455 para i-confirm ang inyong specific disbursement date. Huwag maniwala sa mga Facebook post o YouTube comment na nagsi-exclaim na eksaktong alam nila ang petsa para sa lahat ng pensioner dahil nag-iiba-iba ito depende sa inyong account type at region. Isa pang magandang option kung mayon kayong smartphone o may anak na tumutulong sa inyo, i-download ang MyS app. Doon ay makikita ninyo ang inyong pension history, ang inyong disbursement schedule, at kung magkano ang matatanggap ninyo naong March. Ito rin ang pinakamabilis na paraan para malaman kung nai-apply na ang 1,000 dagdag sa inyong account. Mga kaibigan, ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na hindi masayang pakinggan. Pero kailangan ninyong marinig, mayroong tinatawag na back o pagbabawi ng pera at ito ay nangyayari sa ilang pensioner na hindi nila alam. Ang clawback ay nangyayari kapag natuklasan ng SSS na ang isang pensioner ay nakatanggap ng pensyon na hindi dapat niya natanggap. Halimbawa kung may nading error sa computation o kung nagbago ang civil status ng balo na nagtatanggap ng survivor pension o kung natuklasan na ang isang pensioner ay bumalik sa regular employment nang hindi nag-notify sa SS. Narinig ninyo yon kung kayo ay nagtatanggap ng SSS retirement pension, pero bumalik kayo sa trabaho bilang isang regular employee at ang employer ninyo ay nagko-contribute ng SSS para sa inyo. Kailangan ninyong i-report ito sa SSS. Kung hindi, kapag natuklasan nila ito, posibleng i-deduct nila ang mga pensyon na natanggap ninyo sa panahon na hindi kayo kwalipikado, at ang bawas na iyon ay maaaring direkta sa inyong susunod na pension payments na masakit na mararamdaman. Ang pinakamagandang paraan para maprotektahan ang inyong sarili ay simple, maging transparent sa SSS. Kung nagbago ang inyong sitwasyon, nagbago ang status, bumalik sa trabaho, lumipat ng tirahan, ibigay agad update sa pinakamalapit na SSS branch. At kung may natanggap kayong letter mula sa SSS tungkol sa posibleng overpayment or adjustment, huwag itago. Pumunta ka agad sa SSS at humingi ng pento ng klarifikasyon. Ngayon ang masayang parte. Bukod sa 1,000 pension increase, maraming SSS pensioner ang hindi nakakaalam na may iba pa silang karapatang benepisyo at madalas ay hindi. Nila ito na-reclaim dahil walang nagpapaliwanag sa kanila. Una, ang 13th month pensyon.
Bawat Disyembre ang lahat ng SSS Retire ay may karapatang tumamdap ng katumbas ng isang buwang pensyon bilang 13th month benefit. Ito ay automatiko, hindi kayo kailangang mag-apply. Pero kung sa tingin ninyo ay hindi ninyo ito natanggap noong nakaraang Disyembre, i-check ang inyong account history sa MYS app or personal na pumunta sa SSS branch. Pangalawa, ang retirement gratuity para sa mga dating government employees na nag-S. Kung kayo ay nagtrabaho sa parehong private at government sector sa iba't ibang bahagi ng inyong career, maaari kayong mag-apply para sa dalawang retirement benefit. Isa mula sa SSS at isa mula sa GSIS o Pag-ibig. Maraming seniors ang hindi alam na pwede itong sabay-sabayin at basta naabot ang minimum required contribution sa bawat sistema, kwalipikado kayong mag-claim sa pareho. Pangatlo, ang sickness at funeral benefit para sa inyong pamilya. Kayo ay nasa retirement na. Ang inyong mga dependent na anak or asawa ay maaaring mag-claim ng funeral. Benefit na P1,000 mula sa SSS kapag kayo ay pumanaw. At kung ang inyong asawa ay may sakit at siya ang inyong dependent, maaari rin silang mag-claim ng sickness benefit sa ilalim ng inyong SSS coverage. Hanggat natutugunan ang requirements. Mga kaibigan, huwag nating pag-usapan lang kung magkano ang tatanggapin. Pag-usapan din natin kung paano gamitin ito ng tama para mas matagal itong tumagal. Una, kung mayroon kayong SSS salary loan na hindi pa nababayaran, ang pinakamatalinong gawin ay bayaran ito ng maaga. Ang dahilan ay simple. Ang interest ng SSS loan ay tumatakbo kahit retired na kayo, at ang bawas sa inyong pensyon ay maaaring pumagal ng maraming taon kung minimum payment lang ang iyong ginagawa. Kapag nabayaran na ang loan ang buong halaga ng inyong pensyon, kasama na ang bagong 1,000 increase ay mapupunta sa inyo